Hello everybody! Welcome to my YouTube channel. On today's video guys, mag-video lang ako para may ma-post ako sa YouTube. It's my dinner time. This is gonna be my whole day heavy food. So, meron po akong chicken, plantain, at saka salad, mango at saka cucumber. So, ito na po ang pinaka-heavy ko na kakainin all day. So, for 3 days, shake at egg at salad lang po ang kinakain ko. So, this Sunday, ito lang muna. Pero tomorrow, starting tomorrow, wala muna akong meat, egg lang at saka salad at saka shake. And then coffee and yung water. Yan. So, kain tayo guys. Saan man sa mundo, ang Pinas sa inyo'y saludo. Malawak man ang daigdig, malayo ka man kababayan, sa kalungkot ay huwag palatiin. Ang Pilipino, saan man sa mundo, ang Pinas sa inyo'y saludo. Malawak man ang daigdig, malayo ka man kababayan, sa kalungkot ay huwag padadain. Naghugas na po ako ng kamay. So, usually magkakamay po talaga ako. So, pero sa chicken magkakamay talaga ako. So, don't judge me. Kasi, Bisaya po ako. At hindi po ako joke. So, ito na po talaga. Tapos, may coffee. Binigyan ako ng collagen coffee. Sinama nung in-order kong kape sa D. Nelson. Shout out sa D. Nelson. So, ano ko po na po. So, it's a collagen coffee. Hindi naman siya mahal. So, okay lang. So, niluto ko lang po to sa air fryer. Hindi na po ako nagamit ng mga oil. So, yung taba talaga. Pero, in-scrape ko na talaga yung taba nung hinugasan ko before ko isinalang sa air fryer. Gutom lang talaga si Minolby. Hindi na strict diet na talaga guys. Kinokontrol ko na talaga yung ano. Kagabi nag-message ako sa anak ko na magbili sana siya ng Jollibee. Hindi naman ako kakain ng rice, yung ano lang, pero hindi sumagot. So, sabi notice guys, nandito ako sa kitchen kumain. Tapos walang maingay na TV. Wala po dito ang amo ko. Yes, wala po dito. Dinala ko siya sa basement kasi doon naghintay ang anak. Manood sila ng movie. So, I have free time. Pero lagi naman ako mag-free time kasi kahit nandito ang amo ko, free time naman eh. So, masarap ang chicken guys. Pero mas masarap ang Bisayang manok. May Bisayang manok ito guys. But it's frozen. Tapos matagal lutuin. So,
Yeah, frozen po ang Bisayang manok. Masarap talaga siya sa tinola. That's the only time makakain ako ng may sabaw. Ang Bisayang manok. Pag-isda talaga, guys. Para sa akin, malangsa talaga. So, minsan mag-order ako sa Filipino restaurant ng red snapper na ready to eat na. Sweet and sour. Pwede din ako magpaluto ng red snapper sa sa Cebu City kasi libre. The only thing is, sa dabi na magpaluto matagal. At this time, di ko talaga pwedeng iwanan ng matagal ang amo ko. Kasi, pag naiihin na talaga siya, tatayo talaga siya. Pero nakakuha na akong idea, guys. Nilayo ko sa kanya ang walker. Yeah. Nilayo ko talaga. For her safety. Pero alam ko, darating din ang time na di na talaga siya pwedeng iwanan. Kaya pagkatapos ng pag-grocery time, alis talaga agad ako. Kasi usually 2:30 siya magsi-CR. Ang sarap ng kinain ko, guys. See? It's really just in our head na hindi natin kayang kumain without rice. Yes, it's true. Very true. Kasi ako pa na sobrang mahilig sa rice. Tinatry ko na po lahat. Quinoa, kumakain ako ng quinoa. Para pa rin, ang pagkinain ko, guys, para pa rin white rice. Ang dami kong kakainin. Brown rice, red rice, maparami pa rin ang kakainin ko. So, ang pinili ko is no more rice talaga. Tapos, meron din akong bread. Kumakain po ako ng bread. Pero 35 calories lang po ang bread. Ito. Ito na po ang pinaka-dinner ko, guys. It's 4:40. Di na po ako kakain ng before bed. Tapos laklak ako ng tubig na nilagyan ng lemon at saka ginger. Di lang po nag-ready ako sa kasal ko. Kailangan ko na talaga mag-control sa tinakain ko. Nung I feel dizzy nung nasa Pilipinas ako, guys, na lilingon lang ako sa right side. Talagang ang buong mundo ko talagang umiikot na. At that time talagang it's really a warning. Kasi ganito po ako, guys. Pagkakain ako ng chicken o any meat, talagang hanggang buto, guys. Yeah, kinukuha ko talaga ang meat. Trivia ko lang sa inyo, I don't waste talaga. Even in my kids, I always tell them na talagang kainin ang meat na nandyan pa. Yeah. Ganyan po ako. Guys!
Pag sinabi niyo masarap ang pagkain dito sa Amerika, yes, masarap. Pero iba pa rin yung fresh na seafoods. Ibang-iba. So, tapos marami kang kasamang kumain. Look at me. I'm alone. I'm alone eating. Kasi nasa trabaho ako. Ganito ang trabaho sa abroad. It doesn't matter where you are. Pero maswerte yung mga OFW na may kasamang ibang may mga kasama silang maid. Sa Amerika, pag 1-1-1 kayo lang, talagang dalawa lang amo mo. Pero nasanay din naman ako. Basta may internet. Okay si Minolby. Kasi noon, nung hindi pa uso wala pang wifi, wala pang cellphone dito. Kasi noon, mahal pang cellphone nung dumating ako eh. So, talagang I always use payphones outside if you wanna contact my mom, my friends. Kasi hindi ka pwedeng magamit ng telepono ng amo mo. Na-in-trouble na ako noon, to tell you guys. Kasi bago ako dito, tapos, hindi ko akalain na ganun kalaki ang bill sa, nag-fill in ako kay, kay Nangliling Adriatico, yung taga-Torno. Kaibigan ng mami ko, nag-fill in ako sa amo niya. Biruin nyo guys, umabot ng $400 ang bill. So yung sahod ko, doon napunta. Ay, wala pa akong pakialam noon eh. Kasi yung boyfriend ko nasa Pilipinas. So, tawag ako ng tawag kasi nga namimiss ko. Hindi ko na-realize yung bill. Hindi pa natin alam kasi wala nga tayong telepono sa Pilipinas. Tapos bago lang akong dating dito sa Amerika. Pero ngayon, noon hindi talaga ako nag-live-in guys. Kaman ko talaga. Pero nung dumating sa point na pwede ka na magbili ng phone cards. Phone card na ang ginagamit namin pang tawag sa Pilipinas. Ay yun, bili talaga ako ng $100 na phone card. Yeah. Grabe talaga. Kasi ang mami ko nagtinda ng phone card. So kanya na din ako bili ng phone card. Sabi ng mami ko, grabe ka maggamit ng phone card. Pero hindi rin nagtagumpay yung relationship namin ng boyfriend ko for 5 years. Kasi ako every week ako nag-mail ng sulat. Every week. Talagang maglakad talaga ako papuntang post office. Talagang yung mga iyak ko. Sinulat ko sa yung yellow paper, back and forth, talagang front and back. Kasi yun pa communication sa Pilipinas eh. Hindi siya mahilig magsulat, mag-reply. Doon nag-end ang relationship namin. So what's the use? You know, kung ikaw nag-effort ka, tapos yung boyfriend hindi, mawala talaga. Pero naghihintay siya sa akin. Matagal siya nag-asawa. Ang tagal. I think kasi nag-asawa siya 4 years ago. 4 years ago. 4 years ago lang siya nagpakasal. Imagine.
Pwede naman siya naghintay sa akin because of that. Nag-ano lang talaga siya, nag-save ng pera. Pero noon, nung kami pa, naghintay siya. Pero wala eh. Before ako nag-uwi ng Pilipinas, for the first time, may asawa na ako at anak. Kasi, 1998 ako umuwi. So, may anak na ako. Hintay talaga siya. Noong nag-divorce kami ng ex-husband ko. We tried na magbalikan pero di na nag-work. Kasi ang tagal niya naka-standby sa pader ng parents niya. Walang trabaho. So, na-figure out ko na baka wala siyang planong to do something of his life. Yung kasi lahat tayo may plano, diba? To be honest lang talaga. Pero later on na ko rin na regret kasi ang bait talaga. Pero it's too late. Too late na talaga. But I'm so grateful now na yung magiging husband ko. Talagang bigay talaga siya ni Lord. Kasi talagang nag-give up na talaga ako. Sinabi ko na kay Lord, nung nag-break up kami nung isa, sabi ko, Lord, I got your message na hindi talaga I will be living alone, na walang kasama. I just have to accept na talagang ganito ang path na dadaanan ko, na I don't need to have someone para lang masaya, kasi masaya din naman ako nung nag-break kami ng boyfriend ko, kasi I got to spend time with my family, na I don't need to think na ano na namang sasabihin niya. So accepted ko na talaga yung wala talaga na. Pero dumating si Adonis, tapos lahat ng hinihingi ko ni Lord nandun, nasa kanya. Yung hindi na ako mag-worry, kasi grabe ang ano niya, yung it's very handy person. Kahit kapitan siya sa barko, kung nasa bahay lang siya, guys, talagang in and out sa bahay, nilinisan yan. Grabe talaga, guys. Talagang he's really a good partner. Thank you, Lord. So, imagine sa dami kong pinagdaanan, grabe talaga yung para bang sumasakay ka ng roller coaster, yung gigantic roller coaster dito sa Amerika, nasa Universal Studio. Very like, ewan ko, parang ganun ang sinasakyan ko sa mga karelasyon ko po. Wrong relationship. But darating so thank you everybody for all your support. This is all. Ito ang naiwan sa mga kinakain ko, guys. So I'm so full. Thank you, Lord, sa blessings for everything that you've given it to me. And don't forget to subscribe and likes and share. And salamat sa inyong lahat. God bless everybody.